Magandang umaga mga kababayan. Ito po si Kaloy Conde again. 3:05 AM dito sa Dahig ngayon. At naisipan kong gumawa nitong ah, podcast na to kasi kahapon habang nagko-cover ako dun sa Dahig, sa ICC, kung saan nagkaroon ng confirmation of charges hearing nga yung first day. Akala ko makakapagsulat ako ng something, substantial. Kaso masyadong masyadong nakaka-stress yung nangyari kahapon na pag-uwi ko, wala, plakla. Hindi na ako nakasulat ng maayos. Kaya siguro ito na lang. Yung hearing kahapon ay napaka-importante, ano? Lalo na para sa mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Yung ang opening speech ni Joel Butuyan, yung isa sa mga lawyers ng mga victims, ay napaka-powerful, no? At nilatag niya doon kung ano yung impact ng drug war, ng atrocities, ng brutality ng campaign ni Mr. Duterte dun sa mga mahihirap na biktima, lalo na sa mga komunidad. Sumunod, bago dyan, nagbigay din ng report ng opening statement yung isa pang lawyer ng ICC kung saan nilatag nila yung kaso. Pero tingin ko yung opening speech ni Atty. Butuyan yung talagang nagpa-lalim dun sa usapin at talagang pinadaman niya kung ano talaga yung impact nitong karahasan ng drug war. Bago ko pag-usapan yung mga binanggit ni Atty. Butuyan, gusto ko lang ilarawan sa inyo kung ano yung nangyari sa loob ng pretrial chamber 1 kahapon. Kasi bawal ang ano dun eh, bawal ang video, bawal ang media, hindi ka pwedeng kumuha ng litrato. At lahat ng electronics kailangan mong i-surrender, ilagay sa locker or hindi mo dadalhin. So yung chamber, nasa gallery kami noon, nasa public gallery kami. Doon sa public gallery, kasama doon yung sa gitna maraming media, mga journalists na nagko-cover sa tatlong ano yun eh, tatlong hilera yun eh. May mga family ng victims, mayroong mga miyembro ng publiko, may mga advocates sila ng mga NGO, may mga lawyers ng mga abogado nila, andun din. At andun din siyempre yung mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi kasama doon sa actual hearing. Nakahilera silang lahat doon. Sina Panelos, sina Medaldea, sina Lagro, si Belio at andun lang sila. Tahimik masyado doon sa uh, gallery. Although kaming media ay pwede namang meron kaming sariling lugar sa taas pero syempre hindi namin maririnig kung ano yung actual na nangyayari kasi 30-minute yung delay eh. So kailangan namin pumunta ng gallery para talaga pakinggan in real time yung nangyayari. So may mga translators. Yung kwarto ay hindi siya ganun kalakihan. Yung gallery at saka even yung korte itself, hindi siya ganun kalakihan. I mean, malaki siya compared sa mga korte natin sa Pilipinas. Pero tapos merong glass panels na nakahiwalay yung gallery mula dun sa actual court. Hindi mo actually maririnig yung sinasabi ng mga nasa loob ng korte, ng mga judges, ng mga lawyers kasi mukhang soundproof. Pero merong uh, tawag dito, translation na live. So ano kami lahat, may suot-suot kaming mga speakers, headphones. At parang teatro nga eh kasi yung gallery nasa parang balcony ng sinihan tapos every time na magsisimula na yung hearing, magbubukas yung napakalaking kortina at pag nagsara, pag nag-adjourn, magsasara. So lahat kami doon na nasa gallery kailangan naming tumayo pag pumasok na yung mga huwes at tumayo bago sila umalis. So ganun ka formal at may mga security sa magkabilang panig ng gallery room na tumitingin talaga sa mga nanonood. Bawal ang medyo naiidlip, bawal daw yun. May isa nga nagsuot ng sunglass, sinita. Bawal magingay at bawal na lang basta-basta ka tumayo. So talagang napaka-stickler nila sa mga rules nila.
tahimik lang doon sa loob ng gallery. At habang, kumbaga, kung hindi mo pinapakinggan yung translation at saka yung uh, real-time na interpretation, ay hindi mo malalaman kung ano, hindi mo talaga malalaman kung ano nangyayari sa loob. So, yung mga abogado ni Duterte, andun lang sila. Wala sila actually purpose kung ba't sila andun. I mean, of course, kailangan nilang andun. Pero tingin ko, sa proceeding itself, wala silang papel doon. Kaya napaisip tuloy ako na kaya siguro nagpunta yung mga yan dito. Kasi unang-una, syempre, kailangan nilang, wala doon yung mga pamilya ng Duterte. So sila yung magbibigay siguro ng support. Pero sa isang banda, ay tingin ko ay andun sila para kontrolin yung narrative ng mga Duterte. Kasi alam nilang maglalahad ng mga ebidensya itong mga abogado laban kay Duterte at kailangan nilang kontrolin yung narrative sa mga media na andun. And true enough, ini-interview sila ng mga media. Kasi bakit mo nga naman hindi interviewin, di ba? Kung journalist ka na andun. So I think yun yung pinaka matinding papel nila na andun. Kasi sabi ko nga, in terms of the proceeding itself, wala silang kinalaman doon. Pero pagdating sa pagpupropaganda, yun, may value sila doon. Dahil sobrang tahimik ng loob ng gallery, hindi mo ma-discern kung sino yung mga, unless na lang kilala mo, no? Yung mga advocates ng mga biktima, yung mga sumusuporta sa biktima, at saka mga DDS na tinatawag. Ito mga Pilipino, lalo na sa Europa, sa Hague, na andun din naman. But I'm fairly sure, I'm fairly certain na merong may ilan-ilan sa kanila doon. Kasi hindi kalayuan mula sa premises ng ICC. Siguro mga 15-20 minute na paglalakad. And doon yung tinatawag nilang Duterte Street. Ito yung kanto doon sa Hague kung saan titipon-tipon ito yung mga DDS. Ito yung scene nung kung saan nag-away-away sila dati, if you recall, ng mga humba-humba na yan. Hindi sila masyadong marami uh, nung araw bago nagsimula yung hearing. Pero nung araw mismo, hindi ko sila nakita kasi nasa loob ako, no? At kami nasa loob. Pero alam ko, palabas na, meron talagang uh, mangilan-ngilan sa kanila na nagsisigaw, Duterte, bring him home, mga ganun. Pero meron din namang mga aktivista kasama sa Duterte Panagutin Network na nagrarally din. So mga magkabilang panig ay binibigyan ng pagkakataon ng ICC na maglabas ng kanilang sama ng loob or sama ng loob o kanilang mga saloobin sa mga nangyayari. So doon sa speech nga ni Attorney Botuyan, may binanggit siya doon na itong mga DDS ay talagang may ugali na silang mangharas ng mga tumutulig sa kay Duterte kahit na yung mga lawyers nila. Lalo na yung mga DDS na nakabase dito sa Europa at even dito sa Daig. Antindi nila, napakaingay at talagang kahapon nga may nagkwento sa akin isang kaibigan ko na may mga apparently DDS na mga crowd na binivideohan yung palabas mga tao na lumalabas sa ICC. Sinita nung kaibigan ko yung DDS. Binura naman niya. Pero nagpapakita lang ito na talagang gagawin nila ang lahat para may mga ginagawa silang mga kalokohan para maharas yung mga nananawagan ng hustisya sa mga biktima ng drug war. Ito nga yung tinatawag ni Atty. Butuyan doon sa speech niya, the virus of impunity, itong mga mini Dutertes na to ang nagpapakalat nito, itong mga Duterte clones na to. Actually, sinulat ko na ito tungkol dito doon sa halos isang taon na nakalilipas dito sa Substack ko, andun. Hanapin nyo. Nakababahala kasi sa experience ko din, totoo yan Nung nasa Human Rights Watch pa ako, ang kasama sa trabaho ko ay mag-ikot sa ibang bansa para sa mga advokasya namin. At madalas, nag-arrange kami ng mga meeting sa mga Filipino communities at may mga ilan ng pagkakataon na talagang dumating yung mga yan, mga DDS at hindi naman talagang nanggugulo pero malalakas ang loob na magsalita para suportahan si Duterte kahit na alam nilang yung forum na yun, for instance, ay forum ng mga
para sa biktima. Malalakas ang loob nila. At pinaliwanag ko ito doon sa post ko na yun. Sabi ko, I mean, ako personally, may nakikita ko yung appeal ni Duterte kasi nga, ang gulo-gulo sa bansa natin, wala nangyayari. Ang feeling ng marami napakapalpak ng pamamahala ng gobyerno. So, eto ka ngayon, si Duterte dumating. So, baka nga ito na yung solusyon. Ito ng mamang ito ang solusyon. Pero kung titingnan nyo yung nilahad ng abogado kahapon sa ICC, makikita niyo yung kung gaano ka hungkag, gaano ka hindi totoo, gaano ka sinungaling yung ganyang klaseng narrative na binibigay ng sinasabi sa atin ng mga DDS. I think at the end of the day, yung usapin pa ng yung i-deny mo yung karahasan, i-deny mo yung pagiging biktima ng napakarami libo-libong mga Pilipino. Para saan? Anong, bakit? Yun ang hindi ko maintindihan, hindi ko maarok minsan eh. Bilang isang Pilipino rin na, okay, gets ko na sinusuportahan niyo si Duterte, pero bakit napakadali niyong i-dismiss o di kaya you know, ipagwalang halaga yung ebidensya? Uh, para saan? Okay lang sa inyo yung mga pinapatay, mga kamag-anak niyo mga pinapatay. Okay lang sa inyo na may mga buhay na kinikitil, may mga karapatang nilalapastangan. Para saan? Para lang ma-feel nyo na kayo ay pinapansin ni Ginoong Duterte? Yun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit napakadali para sa inyo, mga DDS, na isang tabi yung ebidensya para lang suportahan ng isang tao na malinaw na mula noon pa ay talagang may mga kahayupang ginawa. Hindi lang ito rant ng isang katulad ko. Matagal ko nang sabi ko nga doon sa mga post ko, sa mga sinulat ko dito. Ang tagal ko nang kinover yan si Duterte. 2000s pa, late 1990s pa, nasa Davao ako. Nakatira ako sa Davao habang siya mayor. Isa ako sa mga unang sumulat ng Davao Death Squad. So alam kong pinagsasabi ko. Alam ko yung impact ng karahasan sa Davao, sa mga mahihirap sa Davao. Kaya masakit sa akin to. Itong nangyayaring ito. Masakit sa akin na ang dami-daming namamatay na pinapatay ng mga Pilipino nang dahil lang sa isang ideya na kalokohan. Pero mas masakit sa akin na may mga tao, may mga Pilipino na handang ipagkibit-balikat yung mga yan, yung ebidensya, yung katotohanan. May mga Pilipino, minsan kaibigan natin, kamag-anak natin, ako mismo, mga kamag-anak ko, na kahit na anong paliwanag ko, na ito ay trabaho ko, gawain ko to ang magdokumento ng mga karahasan sa Davao noong panahon ni Duterte at ng mga karahasan ng patayan ng presidente siya. Hindi nila maintindihan yun or pilitin ng hindi iniintindi. Nagbibigay na ako ng ebidensya bilang isang kamag-anak, kapatid. Bakit niyo mas pinaniniwalaan yung sinasabi ng isang politiko kaysa yung sinasabi ko na ako ay kamag-anak ninyo na may napakitang ebidensya, may na ilang dekada na ay may mga nasulat na tungkol sa mga nangyayari dyan. Masakit talaga sa akin. In fact, kahapon, doon sa, nung salita na yung attorney Kaufman na yan, may mga binanggit siyang mga report doon ng mga NGOs daw na yung mga title ng mga report na bilang paraan niya para pabulaanan yung mga akusasyon na ito daw ay mga gawa-gawa lang, mga ganun. Doon sa 4 na report na binanggit niya, yung 3 doon, may kinalaman ako doon. Kaya masakit sa akin. At itong mga report na to, pinapadala ko yan sa mga kamag-anak, pinapublish namin. Napaka lang, hindi ko lang talaga maintindihan. Ano pang kailangan gawin para maintindihan nyo or matanggap nyo na ang karahasan na ganito ay walang puwang sa isang Pilipino, sa isang Kristiyano. Kasi marami dun sa mga
mga ganitong DDS na diehard talaga ay mga Kristiyano. Pero tingin ko nagpapanggap lang na Kristiyano kasi paano ka maging Kristiyano? Kung gustong gusto mo ang isang mamamatay tao, paano ka sumasampalataya sa isang Diyos? Kahit sino pa yan. Pero gustong gusto mo itong isang taong to. Yan ang talagang hindi ko maintindihan. At nagpasalamat ako na binanggit ni Attorney Butuyan yun kasi kailangan talaga ng gamot sa virus na ito. At nag-agree ako dun sa sabi niya na itong paglilitis kay Duterte sa ICC, ito na lang yung paraan para magawa yan. Kasi wala tayong maasahan sa Pilipinas. May nangyari na ba sa mga kaso sa Pilipinas? Kaya ano yan, kalokohan yung mga sinasabi na dapat ang tinatry sa Pilipinas itong mga cases na to. Kalokohan yan. Kasi kung tinatry talaga doon, hindi tayo aabot dito. Pero maliban pa dyan, yung, yun nga, yung paano mo hindi maisip na ang karahasang ganito na ginawang opisyal, na ginawang sinanction ng Estado, nung si Duterte pa, ay maling, 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 mali. Bakit hindi matanggap yun ng marami sa atin? Itong masama dito, nagdurugo na yung puso ng mga biktima ng drug war na hanggang ngayon ay wala pang hustisya. Nagdurugo pa lalo dahil sa mga maling pag-iisip, maling paniniwala nitong napakaraming Pilipino. Magandang umaga po ulit. Ito si Kaloy Conde.